Mantakin mo, ang dami-daming atraso na ginawa sa atin ng China, no? Tapos gaganon nilang ni Senator Robby na, huwag nyo lang pansinin yan, baka magkaroon lang tayo ng problema. No? Parang bahala na kayo, huwag nyo lang anihin yan, bayaan nyo sila. Parang bayaan nyo sila na ganyan ang gawin sa atin ng paulit-ulit. Hey, what's up mga katunay? At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Pinoy News TV. Sa mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Pinoy News TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, syempre mag-subscribe na din po kayo mga katunay kay Pinoy News TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinoy News TV at bibigyan natin ng reaksyon dahil it's all about Robin Padilla na naman. Usapang West Philippine Sea kasi usapang China kung bakit papabor-pabor pa kasi ewan ko ba. Pasukan mo na. Sabi ni Robin Padilla, talaga akong kakaiba eh. Alam ba ninyo nung kaharap si Ayun, syempre, bago natin simula, nice ko nga palang magbigay ng credits dito sa boses nating maririnig at bibigyan ng reaksyon. Walang iba, kundi si Sir Mike Abe. Ayan, sa mga hindi mo nakakabisita sa channel ni Mike Abe Opinions, bisita na po kayo. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, syempre, mag-subscribe na din po kayo kay Mike Abe Opinions. Secretary Manalo at yung mga taga-Department of Foreign Affairs dun sa hearing sa Senado. Kahapon ba yun o kamakalwa? Basta ito lang, bago pa po yan. Ang dating ng kanya sinasabi, huwag daw masyadong, parang ganun eh, huwag daw masyadong gipitin or ang gusto niyang palabasin, masyado raw nakapokus ang ating DFA sa China. Bakit daw masyado tayong nakatutok dyan sa China? Wow! Dapat daw ay huwag nating masyadong gipitin or pansinin ang China or pagtuon ng pansin ang China dahil baka daw may masamang mangyari o baka daw po makasama sa atin. Paano hindi papansinin? Hindi na nga natin sila pinapansin, sila yung papansin sa atin. 'Di ba? Sa atin lang kasi, kaya natin napapansin yan, is hindi lang yung dahil pinapansin natin sila, kundi dahil naghahanda tayo sa kung ano man ang pwede nilang gawin sa atin. No? Kailan ba tayo gagalaw? Kapag tayo sinimulan na nilang perwisyuhin. Eto na nga namimerwisyo na nga sila. Yan na nga yung ginagawa nila sa atin ngayon eh. So, babaliwalain lang natin, tatahimik lang tayo, wala tayong gagawin. No? Hindi naman natin sila ginugulo. Nasa sa isip na nila kung ano man yung ginagawa natin ngayon na paghahanda. No, hindi lang naman sa kanila yun eh, kundi sa iba pa na maaaring gumawa sa atin ng hindi maganda. Ngayon, kung pag-iisipan nila ng masama yung pakikipag-alay natin sa Amerikano at iba't ibang bansa na kaalyado natin na tumutulong sa atin, no, nasa sa kanila na yun, nasa sa China na yun. Tayo naghahanda lang sa kung ano man ang mangyayari. Mas maganda na yung handa ka kaysa hindi ka na lang handa na bubulagain ka na lang bigla. Diba? Sinasabi niya, so, ano itong hugot na ito? Parang ang labo naman. Diba? Sa halip niya tulungan niya, kasi ang Department of Foreign Affairs, yan ang nagpapatupad ng foreign policy ng Pangulo. Ang Chief Foreign Policy, Chairman ng Foreign Policy, ang Pangulong Marcos. Independent Foreign Policy ay ang kanya. Ang nag-i-implement ng policy ng ating Pangulo ay Department of Foreign Affairs kasi yan ang trabaho nila. Diba? Kung halimbawa may mga bansa tulad ng China nang haharas sa atin, ang DFA din ang nagpapile ng reklamo or yung diplomatic protest laban sa isang bansa kung may pang-aabuso sa atin. Trabaho ng DFA. Bakit ngayon na sinasabi ni Senador Padilla, huwag daw masyadong kainitan, huwag daw masyadong nakatutok sa China kasi raw delikado, baka daw maging problema ng bansa. Alam Senador, ilang taon na, dekada na problema natin ang China. Di ba? Inaagawan nga tayo. Ito, ulitin ko na naman yung sinabi ko naman nakaraan.
yung mga mangingisdang taga Mindoro ng panahon ni Duterte, binangga yung mga mangingisda, wasak yung bangka ng mga mangingisdang Pilipino. Di ba, panahon ni Duterte yan. Tapos, ang involved yan, Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Tapos, laser, binubulag yung ating Coast Guard ng barko ng China. Water cannon, harassment sa mga mangingisda, pagkawala ng coral. Napakaraming barko na nandiyan sa West Philippine Sea na pag-aari ng China. Yung floating na floating barrel, pinakahuli. Di ba? Tapos ngayon, Mantakin mo, ang dami-daming atraso na ginawa sa atin ng China, no? Tapos gaganon nilang ni Senator Robby na, huwag nyo lang pansinin yan, baka magkaroon lang tayo ng problema. No? Parang bahala na kayo, huwag nyo lang anihin yan, bayaan nyo sila. Parang bayaan nyo sila na ganyan ang gawin sa atin ng paulit-ulit. Alam nyo yan, Senator, na kayo ay artista. Artista kayo, Senator, Alam mo yan, may mga pelikula ka na kapag ikaw ay may kalaban, is pinaghahandaan mo yan. Hindi pwedeng susugurin ka ng kalaban mo o peperwisyohin ka ng kalaban mo na hindi ka nakahanda. Kapag hindi ka nakahanda, di teklok ka. Alam mo yan. Diba? Ganyan lang ang ginagawa natin. Hindi natin sila ginugulo. Sila yung nanggugulo sa atin. Isang beses na nilang ginawa, pangalawang beses na nilang ginawa, pangatlong beses, paulit-ulit na nilang ginawa. So, saan yung sinasabi mo na wag natin silang pansinin, baka magkaroon ng problema? Sila na nga mismo yung nagdadala ng problema sa atin. sasabihin pa rin ni Padilla huwag daw masyadong tutukan, huwag daw masyadong parang iharas or painitin ng China sa atin. Hindi ko alam kung nagpapalakas sa China o ano Kasi kahit magpalakas ka dyan, sa tutuusin lang, no? Yang Amerika pa ginawa sa atin yung mga ganyang bagay, himay-himayin nga natin, di ba wala naman silang ginawa sa atin na ganyan. Welcome sila sa bansa natin, pero kahit kailan, wala silang ginawa sa ating ganyan. Pinaalis ang mga Amerikano, umalis sila. Wala na silang keho o pamimerwisyong ginawa sa atin. Hindi katulad ng China. Pasensya na sa China may mga Chinese din naman akong kaibigan, hindi naman sila sangkot dito. Yung gobyerno nila yung may problema Hindi katulad ng China na hanggat pinapaalis mo, lalo ka nilang pineperwisyo. Hindi ginawa ng mga Amerikano sa atin yan kahit kailan. Yung sa Subic, pinaalis sila, umalis sila. Wala kayong narinig na salita sa kanila. Wala silang pinerwisyong Pilipino. Nung umalis sila, di ba, sumusunod sila. Kasi magkaibigan tayo, pinapahalagahan na ng Amerika yung pagkakaibigan ng bansa natin at bansa nila. Ang China, pinahalagahan natin, nakipagkaibigan tayo sa kanila. Ano ang ginawa ng China sa atin? Pinerwisyo tayo, binuli tayo, kinaya-kaya tayo. Hanggang sa ngayon, nandiyadyaan. Yung problema na yan sa West Philippine Sea. Ano gusto nyong mangyari, Senator Robin? Na ganito lang tayo, tumahimik lang tayo, pagbigyan sila sa mga ginagawa nila, na api-apihin tayo, kayan-kayanin tayo. Bakit hindi ba tayo pwede magpakita sa kanila na kung ano yung lakas na meron tayo? Ikaw ang nagsasabi na Pilipino tayo. So, paano natin mapapakita sa kanila at matataas ang noo natin sa kanila na Pilipino tayo? Ang Pilipino matatapang. Magpapaalipin tayo sa kanila. Ang mga bayani natin, hindi nagpapaalipin yan. At Senator Robin, naging bida ka doon sa pelikula ni Andres Bonifacio at ikaw mismo ang gumanap noon. Alam mo kung paano makipaglaban ng isang Andres Bonifacio para ipaglaban ng kanyang bansa. Ang pinagkaiba nga lang, nung panahon ni Andres Bonifacio at panahon ngayon, kailangan natin ng tulong ng kung sino ang kaibigan natin na nagbibigay ng tulong sa atin na kahit kailan hindi naman tayo iniwanan. Dahil kung tayo lang ang kikilos, matatalo tayo. Kung tayo lang. Hindi natin sila kaya dahil alam natin ang China, malalakas ang gamit niyan. Kumpara naman sa atin. Ngayon, tinutulungan tayo ng Amerika, tinutulungan tayo ng Canada. May mga bansa na tumutulong sa atin, Japan. Dapat pa nga matuwa tayo Dahil may magtatanggol sa atin. Tapos nagagalit ka pa sa kanila kung bakit sila umiepal dito sa bansa natin. Bakit ang China hindi mo kagalitan? Umiepal sila sa bansa natin. Sinisira nila yung bansa natin. Bakit hindi mo sila kagalitan? Nakipag-usap tayo ng maayos sa China. Hindi sila sumunod sa kung anong pinag-uusapan. Bakit hindi mo sila kagalitan?
Bakit sa Amerika ka nagagalit? Linaw na nga po ng sinabi ni Defense Secretary Teodoro nung pinarinig ko sa inyo kahapon. Ano ba sabi ni Teodoro? Sila ang nagpo-provoke sa atin. Sila yung naggugulo sa atin. Yun. Sila yung naglagay ng floating barrier. Sila yung pumapasok sa ating territory. Tapos ngayon sasabihin niya tayo pa napuprovoke, tayo pa yung nanggugulo. Sila yung nanggugulo, yung bang pagtanggal ng barrier na nag-aalis ng harang, yung ba yung nagpuprovoke, hindi ba dapat yung naglagay? Tama yan. Kasasabi lang ng ating Defense Secretary, ang paninindigan at sinasabi ng Defense Secretary, yan ay boses ng Office of the President. Kasi hindi gagawin yan ng Defense Secretary ang malalim, matinding paninindigan at ng Armed Forces at ng Coast Guard kung hindi alam ng Pangulo, kasi yan ang policy ng Pangulo. Hindi naman kailangan si Pangulong Marcos ang magsalita niya. Kaya nga may mga sekretary. Kaya nga may defense secretary. Kaya nga nilagay si Teodoro niya. Dahil abogado, alam niya ang international at national law at territory na pag-aari ng Pilipinas. Yun eh. Tapos balikan natin si Padilla. Ang sinasabi niya, rin, dating na kanya sinasabi, pakiusap. Nakikiusap ako sa inyo, sekretary. Huwag ninyong masyadong tutukan, o hindi man i-harass, kundi huwag natin painitin ang China. Wow. Huwag painitin mainit na nga sila sa atin. Diba? Sila nga itong ayaw tumigil Tapos sabi tayo, pahihintuin tayo. Wala nga tayong ginagawa Oh. Sinasabi, so hanggang ngayon talagang hindi nakaka-move on. Hindi nagbabago si Senador Padilla. Hindi ko alam kung pasintabi na medyo may pagka-personal. Pero ako nagtatanong na rin ako. Hindi ko alam kung alam ba niya sinasabi niya. Alam ba niya ang sinasabi niya na mayroong mga implication? Senador, tatanong lang po ako. Alam mo ba na ang lahat ng sinasabi mo ay mayroong implication sa national security, sa relasyon ng China at ng Pilipinas? At ang pinakamatindi nito ay sa mamamayang Pilipino. Hindi ka maintindihan, Mr. Senador. Malinaw at lalo mong pinalilinaw na ikaw ay parang pumapabor sa China. Yun lang. At lumalabas naman na talagang pabor ka sa China. Dahil sa mga statement mo before, bago ka nag-senador or senador na, pro-China talaga ang dating mo. Tapos sasabihin mo, ang amo mo lang, ang boss mo lang, si Duterte, na pro-China. O di ba yun ang sinasabi mo? Dapat ang boss mo, taong bayan, kasi taong bayan na nagpapasuldo sa iyo, hindi naman si Duterte. At taong bayan na nagluklok sa'yo. Dapat kung saan magiging ligtas yung mga tao na nagtiwala sa'yo, yun ang papaboran mo. Hindi mo papaboran dapat yan, Senator Robin, yung mga tao na nagtitrigger sa atin na ikapapahamak nating mga Pilipino. Alam mo yan. Again, tinatanong lang kita, Senador, huwag ka magagalit. Dahil ikaw ay public servant, ikaw ay trabahante ng gobyerno, ng taong bayan. Alam mo ba ang sinasabi mo? Tinatanong ko lang, alam mo kung ano ang mga implication? Ano ang dating ng inyong mga tinatanong? Ang public hearing sa Senado ay public document yan. On record yan, hindi yan madidinay. At hanggat walang nag-motion na i-delete ang iyong mga sinasabi sa committee, walang magdi-delete yan. Kaya yung record sa Senado, yan ang ebidensya. Pero ayaw ko na iparinig kasi ulit-ulit lang naman ang sinasabi mo na ang dating sinisisi mo yung mga pinaukulan. Coast Guard, DFA, military, gobyerno, ano ba? Taga-gobyerno ka. Ay nako, Senador, sino bang? Wow. Hindi naman natin pwedeng pagsabihan, Senador, huwag ka na sumali sa hearing. Hindi naman pwede kasi Senador yan Sa ayaw sa gusto nyo, nagsisisi kayo, nasasakay sa kanya, ano man na yung sinasabi dahil galit na kayo mga mamamayang Pilipino, hindi pa rin siya mawawala, Senador pa rin siya. Wala naman pwede mabawal na siya huwag umarap sa hearing. So ang akin naman hong pakisuyo, Senador, hindi naman po kita pinangunahan. Pag dumating ka sa public hearing, alam mo naman yan, public hearing nga yan on record yan, live yan, taong bayan nanonood. Maging maingat po kayo. Kung hindi kayo maingat talaga, palalim ng palalim at lutang na lutang kung saan ka kumakampi at yung galit ng tao hindi nawawala, lalo pang tumitindi. Kitang-kita naman Kasi katulad yan, Foreign Affairs Secretary, tulad sinabi ko, yan ang nag-i-implement ng foreign policy. Talagang lahat ng gagawing mali ng China laban sa Pilipinas, sila yung magpoprotesta dahil ng trabaho ng Department of Foreign Affairs. Sila yung magpapail ng diplomatic protest sa Chinese Embassy.
Sila yung pwede rin maghanap ng kakampi sa labas ng bansa para tayo tulungan. DFA yan, Department of Foreign Affairs. Tapos sasabihin mo, huwag higpitan ng China. Ingat tayo, huwag natin galitin ng China. Parang ganun ang gusto mong palabasin. Parang anong gusto mangyari, Senator? Baby-babyhin? Gano'n na. Pasensya na, Senator Robin, kasi ako gusto ko yung mga pelikula mo. Aminin ko nga yan, paulit-ulit ko naman sinasabi. Ina-idol nga kita dati, nung hindi ka pa nasa politika. Pero nung pagpasok mo talaga sa politika is talagang hindi naging maganda yung mga sinasabi mo, lalo na yung ngayon. No, siguro may mga bagay na sinasabi kang maayos diyan sa Senado. Pero yung yung about sa China, sa West Philippines na problema is hindi maganda yung lumalabas na mga suggestion mo at gusto mong mangyari. No, mantakin mo, mag-isa ka lang laban sa lahat. 'Di ba? Wala nang pumapabor sa sinasabi mo. Again, hindi ka lang artista, senador ka. Kaya sana po ay maging maingat ka dahil hindi, habang humaharap ka sa public hearing, sa budget, hearing, kung ano mang committee dyan sa Senado, lutang na lutang po yung mga sinasabi mong kakaiba, naiiba, at hindi maintindihan ng taong bayan. Isa lang ang lumulutang sa kanilang kaisipan, tumatanim sa kanilang kaisipan. Hindi mo alam ang sinasabi mo. O kung alam mo, pabor ka sa China. Hindi ka pabor sa Pilipino. Hindi ka pabor sa Pilipinas. Parang ganun ang dating. Buong bansa naninindigan na. Majority ng mga Pilipino ay nagkakaisa para sa West Philippine Sea at Exclusive Economic Zone. Ikaw, senador ng Republika ng Pilipinas. Number 1 ka pa nga ibinoto ng mga tao. Nagsisiman sila o hindi, wala na silang magagawa, nandiyan ka na. Ganyan ang mga sinasabi mo, Mr. Senator. Why? Problema yung susunod na eleksyon, tagilid na. Yari. Happened to you, Mr. Senator? Nagtatanong lang po, okay magagalit sa mga followers niya. Oo. Siguro naman may, Sir Mike Abe, may karapatan naman tayo mag-voice out tungkol sa sinabi ni Senator Robin. No, kung may magalit man ng mga followers ni Senator Robin, pasensya na po kayo sa mga nasasabi namin. Dahil ang sinasabi lang namin ni Sir Mike Abe dito, no, is ang kapakanan ng mga Pilipino. No, kung ano't ano man ang mangyayari. Hindi ba pwedeng manindigan? Kasi iba yung sinasabi mo kay... Minsan may statement ka na kumakampi ka sa Malacanang. Ngayon, pero pagdating sa public hearing, ang layo ng malayo doon sa una mo mga sinabi. So, kailangan maingat. Hindi ko alam kung sinong advisor mo. Naniniwala ka ba sa advisor mo? O may nag-a-advise sa iyo na ganyan ang gawin mo? Mali. Pagka ganyan ang advisor mo at yan ang ini-advise sa iyo ng advisor mo, aba, pinahahamak ka niyan, senador. Oo. Hindi ka tinutulungan niya. Delikado ka dyan. Di ba na monitor, galit na ang taong bayan sa iyo. Galit na galit na galit at nagsisisi na ang taong bayan sa iyong mga galit. Ayun, at ating natungayan ang video na nagbula kay Pinoy News TV at syempre, credits to Sir Mike Abe dun sa boses na nadinig natin at binigyan natin ng reaksyon. Ayan ha, Senator Robin, gising-gising din naman pag may time. Sana naman maisip mo lahat ng mga sinasabi mo. No? Alam mo naman siguro ang tama at mali. Malaki ka na. Ayaw mga katunay na masasabi niyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.